Hallelujah! Lord! Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Amen! Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Yes, Lord! Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Palakpak ang kamay at ikaw ay kaway. Sabayan mo ng sigaw, Jesus, at sumayaw, sayaw. Ipahayag mo kapatid na mabuti ang Diyos. Kay buti ng Diyos sa lahat. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Amen! Hallelujah! Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Palakpak ang kamay at ikaw ay kaway. Sabayan mo ng sigaw, Jesus, at sumayaw, sayaw. Ipahayag mo kapatid na mabuti ang Diyos. Kay buti ng Diyos sa lahat. Palakpak! Palakpak ang kamay at ikaw ay kaway. Sabayan mo ng sigaw, Jesus, at sumayaw, sayaw. Ipahayag mo kapatid na mabuti ang Diyos. Kay buti ng Diyos sa lahat. Palakpak! Palakpak ang kamay at ikaw ay kaway. Sabayan mo ng sigaw, Jesus, at sumayaw, sayaw. Ipahayag mo kapatid na mabuti ang Diyos. Kay buti ng Diyos sa lahat. Ipahayag mo kapatid na mabuti ang Diyos. Kay buti ng Diyos sa lahat. Kay buti ng Diyos sa lahat. Amen. Maayo jud kay ang Ginoo sa atong kinabuhi, no? Siya ra jud atong ampuan, simbahon. Hallelujah. Kay buti mo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat kay sa pagkamaayo sa mong kinabuhi, Ginoo. Puri, oh Dios. Ay, buti. At ng oras sa bawat araw
akin ay nagmamahal. Hallelujah. Maayo jud kay ang Ginoo sa atong kinabuhi, no? Naapataron, nagaday, tagag chance nga mabuhi, tagag chance nga makasimba sa iya, makaday. Salamat Lord, butan jud kay kasamo ang kinabuhi. Hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. Hallelujah. I love you, Lord. Hindi mo magsawa, magsalamat, mag-I love you sa imo, Lord. Kay ikaw jud una nahigugma ka na. Ikaw ang una nga manaluoy ka na. Sa kadaghang tao sa kalibutan, isami imong gipili nga muday musimba diha kanimo, Lord. Salamat, Ginoo. Welcome, Holy Spirit. Ikaw lang ang pag-asa ko, dahil ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama, panatag na. Yes, Lord. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon mga ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama, panatag
Tinuod gid Ginoo nga gihigugma nimo kami sukad pa man kaniadto hantod karon og sigurado ako nga bisan hantod sa kahangturan padayon mo kaming higugmaon Ginoo. Salamat Ginoo sa imuhang dako kaayo nga gugma. Kaluoy kaayo nga imong gipakita nga ni kanamo Ginoo. Nga bisan taliwala sa among mga kapakyasan, taliwala sa among mga kakulangon nga na kanimo, imo gihapon kami nga gipili nga higugmaon Ginoo. Lord, salamat sa mga kahibulungan nimong mga buhat diri sa amuang mga kinabuhi. Salamat Ginoo sa nagkanalaing matang sa mga panalangin na imong gibuok nga ni kanamo Ginoo. Pasaylo ami Ginoo sa tanan namong mga kalapasan nga nahimo da kanimo. Nasayod ka Ginoo nga matag karon og unya kami mapakyas nga na kanimo. Kami makahimo og mga buta nga dili makapalipay nga na kanimo Ginoo, pasaylo kami. Ginoo ning takna sa kabuntagon ako nagaampo nga na kanimo. Napadayon ikaw na magablas ining imong mga katawhan. Lig-una ang ilahang pagtuo ug pagsalig nga na kanimo aron nga dili gayon sila mapukan o matumba pag-abot sa mga pagsulay diha sa ilahang mga kinabuhi Ginoo. Padayon usab ako nagaampo sa mga kaigsuonan nga naa karon sa kaluyahon diha sa ilahang espirituhan na kinabuhi na ikaw Ginoo magadasin kanila pakalayuha pagbalik Ginoo ang ila Ginoong paghigugma nga na kanimo aron nga sila Ginoo mo padayon ug mulahutay sa pag-alagad nga na kanimo Ginoo. Padayon usab ako nagaampo Ginoo sa tanan nga adunay mga balatian karon ako mapag-ampo na ikaw magabisita kanila ug magapakita sa imong kaluoy nga na kanila bisag asa man sila karon anaman sa ospital o ana silang tagsa-tagsa ka mga panimalay ayuha sila Ginoo in Jesus name I declare and speak healing nga na kanila Ginoo. Padayon usab ako nagaampo sa tanan Ginoo ng mga opisyalis sa gobyerno Ginoo na ikaw magahatag kanilang langit no nakaalam aron nga makahimo sila sa pagdumala diha sa ilahang mga posisyon o diha sa ilang opisina para sa kayuhan sa ilahang constituents Ginoo o para sa kayuhan Ginoo sa nasod sa Pilipinas. Padayon sa ako nagaampo Ginoo sa tanan nga adunay mga balatian karon o ang tanan Ginoo nga nagaluya diha silang espirituhanong kinabuhi na ikaw Ginoo magadasig kanila o magatabang kanila Ginoo nga sila Ginoo magmalig-on sa ilang pagtuo ug pagsalig nga na kanimo. Padayon sa ako nagaampo Ginoo sa tanan lumulupyo na ining kabayan relocation ug sa mga kasikbit ini nga dapit Ginoo nga wala pa makailangan na kanimo. Ako mapag-ampo Ginoo na ikaw Ginoo mag-aabli sa makasing-kasing ug sa ilang mga salabutan aron sila Ginoo mahinumdom nga na kanimo ug tagaan ila ikaw ug pagpakabana diha sa ilahang mga kinabuhi. Ako ang ginaampo usab na padayon ikaw na magablas sa among pagpadayon karon kun kami sa balang espiritu ayaw itugot Ginoo nga kaaway magatugaw sa among pagpamalandong pagpamati sa imong pulong. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan in Jesus name I pray. Amen. Diyos, o salikan niya.
salamat kami nini sa lapig initan sa imong katawhan, padayon ka magapanalangin niini Ginoo para sa imong kahimayaan, para Ginoo sa kalambuan sa mga buluhaton nining nga iglesia Ginoo. Padalangin ni Ginoo ang mga paghago nining imong mga katawhan, ang ilahang mga paningkamot ug ang tanan nila ng mga diskarte sa kinabuhi aron lamang nga sila makakwarta Ginoo. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan, in Jesus name I pray. Amen. Dili kita magalangan kung naduna mo yung mga Biblia. Abliuban ka na ako sa libro sa Proverbs chapter 3 verse 5. Proverbs panultihon kapitulo 3 bersikulo 5. Ako magabasa ani diri sa Bisaya. Ang bulong sa Ginoo nag-ingon, salig sa Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingon nga sa labutan. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong, magaampo ta Ginoong Dios, salamat sa imong pulong nga ako ang nabasa. Ikaw Ginoo padayon na magablas nini, ang kining imong pulong Ginoo maga tisok gayod, maga latid gayod diri sa amo ang kasing-kasing Ginoo. Nga diin mo pahinomdom kanamo sa matag adlaw sa amo ang pagkinabuhi. Iatag usab gani kanako ang langit na nakaala karon nga ibol ako na makasaysay nining imong pulong. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Usbon ako mahing buntag pag-usab sa tanan. Every day sa ato ang kinabuhi nagahimo kita og mga decision nga daw wala kita masayod. We make a decision pero daw dili ta aware sa ato ang mga decision na ginahimo. Now, when we make decision, isa lang kabutang ang ato ang isilsil sa ato ang alimpatakan nga dapat kining ato ang mga decision nga himuon uyon kini sa kabubuton sa Ginoo diri sa ato ang kinabuhi. Kay kasagaran sa tua nagahimo ta og decision nga walay pakialam kung kini ba uyon sa kabubuton sa Ginoo diri sa atuang kinabuhi, basta kay importante sa tua gahimo ta og decision. Natay mga decision na ura-urada dayon. Og natay decision nga bisan gani pagpangayo o giya sa Ginoo o sa mga tao nga nakapalibot sa tua, dili nato nahimuon. Tungod kay ang atong kinaiya ingon nga usa ka tawo natay pagka masinupakon, dili matudluan, dili pwede hilabtan. Mao na nga kasagaran nga atong decision na ginahimo dili gyud in line sa kabubuton sa Ginoo. Now, akong hagit kanimo igsuon sa diha nga maghimo ka og mga decision diha sa imong kinabuhi, pagmaalamon. Pagmaalamon diha sa imong mga decision and dapat aduna kay discernment spirit. Ma-discern nimo kung sa ang will sa Ginoo og labaw sa tanan. Akong challenge sa imuha na every time nga maghimo ka og decision, ang kabubuton sa Ginoo i-consider gyud nga ang kabubuton sa Ginoo mao'y mahimong sentro diha sa imong mga decision. Kay aron nga dili ikaw mahilayo sa kabubuton sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Ang labaw sa tanan, all decision nga atuang pagahimuon should be made in light of God's Word. Dapat tanan nga atong decision na atong himuon kini panukad sa pulong sa Ginoo. Na ang atong mensahe ning taknaa sa kabuntagon, magahisgot kita ning ginatawag how to make a godly decision. Unsaon paghimo og Dios nun nga mga decision sa kinabuhi. Una, pray. Unsa man pray? Ang pag-ampo mao ang pagpakikistorya sa Ginoo. Although nasayod na ang Ginoo kung unsa ang imong gikinahanglan ug unsa ang outcome niini alang kanimo. Apan gikinahanglan nga ikaw mag-ampo sa Ginoo. Makikistorya ta sa Ginoo. So ato ang asulayan na kung natay mga decision na paghimuon, una nato kini desisyonan, makikistorya una ta sa Ginoo. Kung kini ba siya will sa Ginoo, kung kini ba siya ikalipay sa Ginoo, makapahimaya sa Ginoo. Kay kung dili ta makikistorya sa Ginoo, may dako kayong posibilidad na
makahimo kita og mga decision na dili gayod in line sa kabubuton sa Ginoo. God already knows kung unsa man ang imong gusto sa kinabuhi. But ang gusto sa Ginoo is ikaw magpadayon ug magpabilin nga makikistorya sa Ginoo. Why? Because God knows what is best for your life. Anong kinahanglan makikistorya ta sa Ginoo? Anong kinahanglan mag-ampo ta sa Ginoo? Kay kung do na may bugtong na nasayod sa unsay makapaayo or makaayo alang kanimo sa imong kinabuhi, mao ra gyud ang Ginoo. Kita gaplano ta kung unsa ang maayo nato ugma o sa umaabot na mga kapanahunan. Pero kanang tanan wala nato makita kung unsa gyud ang eksakto nga mahitabo kanato in the future. Kung doon na may bugtong nasayod ni ana, maulang ang Ginoo. Ang ato lang gihimo karon is to plan. Ato ang ginalantaw kung unsa ang atong mahimong kinabuhi someday. Pero ang bugtong nga nasayod kung unsa gyud imong kinabuhi sa maabot na panahon, maulang gayod ang Ginoo o wala na ilain pa. That's why kinahanglan nga makikistorya ta sa Ginoo. Anong masayod ba ng Ginoo sa imong ugma? Because He is omniscient. Omniscient ang Ginoo, an all-knowing God. He sees our past, present, and the future. Unsang atong Ginoo? Omniscient. Nasayod siya sa tanan. Ang imong kagahapon, ang imong karon, o ang imong umaabot. Nahibaluan na sa Ginoo. Kung unsay maayo alang kanimo. Unsay gingon sa Jeremiah 29:11. Wala na, dara. 29:11. Jeremiah. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, kay ako nahibalo sa akong mga laraw alang kaninyo. Nag-ingon ang Ginoo, mga laraw sa kaayuhan ug dili sa kadautan, sa paghatag kaninyo og kaugmaon ug paglaom. Tanawa? Kung doon na may bugtong nasayod sa ato ang umaabot o sa atong ugma, mao ra gyud ang Ginoo o wala na ilain pa. Ang Lucas Kapitulo 12, versikulo 7, nag-ingon, indeed, the very hair of your heads are all in numbers. Or number. Don't be afraid. You are worth more than many sorrows. Nasayran gani sa Ginoo kung pila ka buhok ang atong buhok. Pila ka lugas ang buhok sa atong ulo. Nahibaluan na sa Ginoo. Nasayod ang Ginoo kung pila ka lugas ng buhok nimo. Naibalo ang Ginoo ni ana. So nganong mahadlok ka man. So ayaw ka hadlok kay mas bililhon ka pa kay sa tanan na mga ingon pa sparrows. Ato tanawon sa Bisaya. Lucas Kapitulo 12 versikulo 7. 12 versikulo 7. Ingon sa versikulo 7, bisan gani ang mga buhok sa inyong ulo na ihap na ang tanan. Ayaw kamo kahadlok, kay kamo labaw pa og bili, kaysa daghang mga gagmayng langgam, mga sparrows, gagmayng langgam. So we need to pray to God. Kung naaman tay dapat pangayuan o kahibalo o pananghiran, maulang gyud ang Ginoo. Dili ta magdali-dali sa ato ang mga decision sa ato ang kinabuhi. Now, ngano kinahanglan man ta nga mag-ampo sa Ginoo kung siya nasayod naman di ay daan kung unsa ang atong gikinahanglan. Because God wants us to have a close and meaningful relationship with us. So, dilibot pasabot kay wala ka o dilibot pasabot kay nasayod na ang Ginoo sa tanan nimong mga desire, sa tanan nimong gusto sa imong kinabuhi, dili na lang ka mag-ampo. Kung dili, kinahanglan nimong mag-ampo kay gusto sa Ginoo nga mahimong close ta, mahimo tang suod o makabatunta o meaningful na kinabuhi or meaningful na relasyon uban sa Ginoo. Kaya naman kung gapray ta sa Ginoo, mahimo tang close sa Ginoo, mahimo tang suod sa Ginoo. Di ba? Pag sige mo istorya sa imuhang sa tao nga imuhang nahimamat, mahimo mong close sa usag-usa until maabot ang usa ka higayon or panahon nga mahimo mong best friend. Kay sige man mo istorya. Kung opposite sex naman is kung sige mo istorya, kung ulitaw dalaga, kadugayan kay
fall in love sa usag-usa. Kay sige mag-istorya. Istoryahanay. O, di ba? Ano man na? Ha? Kung mauna sa ang bugtong nga pamaagi para maklose mo sa Ginoo, so kinahanglan nga makikistorya ka sa Ginoo. Kinahanglan na maging mainampuon ka sa Ginoo. Para mahimong suod ka sa Ginoo ug mahimong meaningful ang imuhang pagpakigrelasyon diha kaniya. He wants to bless us according to His will and plans. Abi ninyo mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo. Sama sa atong gibasa ganina sa Jeremiah chapter 29:11. Walay laing plano ang Ginoo kundi para sa imong kayuhan. Walay labot sa plano sa Ginoo ang pagguba sa imong kinabuhi, pagdaot sa imong kinabuhi, pagbungkag sa imong kinabuhi, pagbungkag sa imong relasyon, pagbungkag sa imong pamilya. Wala na sa plano sa Ginoo. Ang gusto niya, panalanginan ang imong kinabuhi, panalanginan ang imong mga plano, panalanginan ang imong pamilya, panalanginan ang inyong relationship. Pero ang problema, wala taga-sunod sa kabubuton sa Ginoo. Wala taga-praise sa Ginoo. Pero gusto sa Ginoo nga panalanginan ta. Gusto niya nga i-bless ang atoang mga plano basta base usab sa iya usab na kabubuton diri sa atoang kinabuhi. Mana kung may mga mulo ka karon sa imong kinabuhi kay feeling nimo wala ka gitagaan og pabor sa Ginoo, pangutan-a usa imong kagalingan. Kung gibuhat ba nimo kung unsa ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi ug sa imong family? Or basin, nainana ang imong kinabuhi, nainana ang imong family, nainana ang imong kaugalingon, nainana ang imong relationship. Istungod kay wala ka gasuta sa Ginoo sa diha nga naghimo kag decision diha sa imong kinabuhi. Ikaduha, get your heart right. Ano sa man get your heart right? Ang Jeremiah 17:9 or 9:17, kung wala ko masayo, ang atong kasing-kasing walay sama kadautan o kalimbungan niini. Jeremiah, atong tan-awon. Jeremiah 17 verse 9. Ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang o hilabihan gayod kadautan. Kinsay makasabot niini? Unsa daw ang atong kasing-kasing matud pa ni propeta Jeremiah? Ang atong kasing-kasing hilabihan kalimbungan ug walay sama niini. Kabalo ba mo limbungan sa English is deceitful or mao ba na? Deceiver, malimbungon, naga-deceive, nagalimbong, nagapangilad. Manandili ta pataka ug salig sa atong kasing-kasing kay basin mailad ta, madala ra ta sa ato ang pagbati nga dili di ay gikan sa sulod o sa kinauyukang bahin sa kasing-kasing nato. Ha? Nakuha ninyo? Ang atong kasing-kasing hilabihan kalimbungan, abi nimo og in love ka. Pero abi nimo og nahigugma ka, abi nimo og gugma na. Pero gugmang giatay di ay. Ha? Abi nimo og mauna na, abi nimo og mauna ni. Pero kutob lang di ay sa pagduda sa ang tanan. Ha? Abi nimo og sakto ang imuhang pagbati, abi nimo og sakto ang imuhang mga panglantaw ngadto sa unahan, pero dili di ay mao. Nalimbungan di ay ka sa imuhang malimbungon na kasing-kasing. Ha? Basig naanay diri nagmahay sa kaminyoon. Wala pa? Nagmahay kay dili di ay mao. Pero sa una, maghilak kay porting in laba, karon kay nagmahay na. Nagbasol kung nganong nisulod sa kinabuhing alimuot. Ha? Nganong nahitabo? Kung nagbasol ka karon, nganong nahitabo man na? Nganong kung nagmahay ka karon, nganong nagmahay man ka? Kay tingali, nailad ka sa imuhang malimbungon na kasing-kasing. Mo na dili kita palimbong sa atong kasing-kasing kaya ang pulong sa Ginoo walay sama kalimbungan sa atong kasing-kasing. Abi nimo og sakto dili di ay mao. Abi nimo og in love ka pero di end dili di ay. Tanan di ay is daghan man gud pwede na maka-trigger ngano makaingon ka na in love ka. Daghan ang maka-trigger kung ngano makaingon ka nga mauna ni ang plano sa Ginoo. Ha? Mauna gid ni, labi na kay decision na himuon unya nahitabo. Nya mayngon dayon ka, mauna gid ni kay nahitabo man so giallow ni sa Ginoo, tinugutan ni sa Ginoo.
pero wala ka kay balo, nga human sa imuhang decision, pag abot sa mga adlaw, magmahay ka, kay maingon man ka, dili di ay mao, pero ulahin na ang tanan. Manang careful ta, og ingon dira, get your heart right. Get your heart right. Imong unahuna, ang imong will, ang imong emotion, ang imong intellect, dapat mahimong right. Ha? This is kasagaran daw, kini nga pagpakig-away, o kini mahimong pagpakig-away sa kasagaran kanato kung kita honest gyud diha sa Ginoo. If we follow and obey the will of God, kanunay ta nga maka-encounter ni ini nga fight. Pag wala gani kaguliyang ang imong heart na pag muhimo ka og decision pero walay pagpakig-away, I think wala ka ga-intervene ang Ginoo sa imong mga decision. Wala man ka nag-hesitate. Ha? Wala man ka nag-hesitate sa imuhang mga desisyon na gihimo. Dapat imuhang i-considera ang kabubuton sa Ginoo, kung kini ba will sa Ginoo, kung kini ba dili will sa Ginoo. Dapat i-considera nimo unsa man gyud ang will sa Ginoo. That's why kung kini mahimong imuhang i-considera, dunay pakipag-fight dira sa imong kaugalingon. Now, kung hinog ka nga Kristohanon, mahimo nga muuyon ka diha sa kabubuton sa Ginoo. Kay nasabtan nimo nga mao ni ang will sa Ginoo. So aron nga ibaluan nimo mahimong right ang imong heart nimo, you spend time in God's word and in prayer. Tagaig yun og panahon ang pag-ampo o ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Dili lang ang pagpaminaw sa wali ni pastor, kundi ikaw mismo magsuta sa pulong sa Ginoo, magsusi sa pulong sa Ginoo. Kaysa ako nang gikaingon, ang pagpamati sa pulong sa Ginoo kay pastor, dugay ka nga maka-learn niini kaysa ikaw mismo personally magbasa sa pulong sa Ginoo. Butang nato, ang pag-learn sa wali, sa sermon ni pastor, muabot siya sa 5 katuig, pero maka-learn ka ani, kaya rin mo kuhaon kini og 1 to 2 years. Kung ikaw mismo magabasa sa pulong sa Ginoo. Kaya lahi man gunang gapaminaw ka, ug lahi nang gabasa ka sa pulong sa Ginoo, kay direct man gud ang Ginoo, makikistorya sa imo through sa iyahang word. Ha? Pauliong ta karon. Dito kasulod, dito lalo. Ha? So kinahanglan ikaw mainampuon, ikaw magtuon sa pulong sa Ginoo, and then pangutan-a gyud ang Ginoo sa iyahang kabubuton diha sa imuhang kinabuhi. Kanunay gina sa i-considera. Mag-pray ka, Lord, mao ba gyud na imong will? Dili kay maingon na lang ka, Lord, uyuni na lang ni akong plano bi. Ngayon pagkita, panalangin ni ragod ni akong plano, Lord. Pero wa man lang ka mangutana, Lord, mo ba ni ang imong will? Lahi man gud nang maingon na lang ka, Lord, i-bless akong plano, Lord. Kamagay ka mangutana kung usaon pagpanalangin sa Ginoo niya na sa imong kinabuhi o sa imong plano, kung sa sugod pa lang wa man lang ka nangutana sa Ginoo kung will ba na niya. Mura ka katong usa ka bata ba? Mabutang ba nimo ang usa ka bata, usa ka anak nga siya adunay respeto sa iyang gidikanan, kung ang iyahang pananghid kay maingon siya nga Ma, birthday sa akong classmate mo, adto ko. Unsa may gusto nimo itubag sa imong mama? Kana nga desisyon, kana nga pinulungan, naka-decide na ka ana. Kaya ang imong gigamit ka pulong, niingon man ka nga muadto ko sa akong classmate kay birthday niya. Kay kung kay respeto sa imong gidikanan, muingon ka, ma. Okay ra sa imong ma, mananghid unta ko ba? Muadto ko sa akong classmate kay birthday niya. At least nananghid ka sa iya ha. Kay nirespeto ka sa iya, nag-ask ka sa iyahang nga decision, nag-ask ka ug tabang sa iya kung mutugot ba sa nimo o dili siya mutugot nimo. Pero kung ang imong pananghid na maingon ka nga, ma, muadto ko sa akong barkada kay birthday niya. Wala na, kana nga termino nga gigamit nimo, naka-decision na ka nga muadto ka sa imong barkada. Pero kung muingon ka nga, ma, okay ra sa imo ma, manangit unta ko, mato ko sa akong barkada. Kana, gikonsidera nimo ang iyang kabubuton o ang decision sa imong ginikanan.
Inaana po diya sa Ginoo. Dili kay maghimo ta og decision sa tong kinabuhi. And then ipresenta nato sa Ginoo na Lord, i-bless ni nga decision nako. Ha? Respetuha ang Ginoo kung giisip nimo siya. Kung giisip nimo siya nga imuhang Dios, mananghid ka sa iya, Lord, tama ba ni akong plano? Mao ba ni ang sakto, Lord? Tama ba ni tudloi ko, gihahi ko, tagai ko kaalam Ginoo? Tagai ko og discerning spirit na may baluan ako kung kinibang imong kabubuton sa akong kinabuhi. Kinibang imong kabubuton sa akong mga decision sa kinabuhi. Pero kung dili nimo na buhaton og ipresenta lang nimo sa Ginoo, ayaw pag-expect na panalanginan na siya. Ayaw pag-expect na panalanginan na siya. Ha? Ano man? Wala man ka nangutana kay kung ang imong gipananghiran dili kay kun ang imong plano, imong gisulti sa Ginoo nga i-bless na siya, na dili din na mao ang will sa Ginoo, dili na i-bless sa Ginoo. So mo na ayaw pangutana ang Ginoo, ayaw question ang Ginoo kung nganong wala niya gi-bless. Ha? For example, nagplano mo, ikaw ug ang imong pamilya nagplano na magtukod og business. Ikaw magtiayon, ahan kanang mao ni akong plano, uyon baka ani, inani. Ha? Bisan sa magtiayon ginakonsidera ganina nga magpananghiray sa matag usa nga han uyon baka ni akong desisyon o napud kay imuhang idea para mag-abot ta sa tunga o atuang himuon ang atuang nahiusahan na desisyon. Para pag-abot sa panahon na kung gitukod ninyo ang negosyo, walay mahayay sa usag-usa. Na mayon ka, kana man gud imong gipili, muna. Labi na kung ang banag ay masunod. Yang asawa kay bisag panahon pa sa hapon to nahitabo, mahinumduman man gyud. Ha? Di ba? Ano man ang mga asawa, bisag dugay na kay nahitabo, nakikalimtan na, nangalulo og lula na lang, nahinumduman pa. So, katong mao ni kini imong gihimo, nakagihimo kani adto. Kung imong una-una matay, murag panahon man to sa hapon siguro tong mga panghitabo ato, pero mahinumduman. Grabe ka, unsa tawag na? Grabe ka taas og memory ang babae. Ha? Mahinumduman tong gibuhat nimo kani adto bisag 50 na katuig kumilabay. Ha, lulog, lula na. Ate, kumusta? Mo nang ako na mo decision magistoryahanay mo and then mo kung dili siya mo agree sa imuhang plano, ikaw nga bana karon nga nagpresenta, dapat mo tabang ka o mangayo ka sa iya o unsa pod ang iyang plano. Kay kung wala ka kauyon siyang plano pod, mag-abot mo dito nga. Okay na lang atong himuon. Kung ayun yung plano nga, magtukod ta o kining ginatawag na punta na to, magtukod sila o 7-Eleven. 7-Eleven akong nahuna-hunaan ba kay mo na kusog karon atong atbangan ng 7-Eleven dira sa may ubos sa Bustamante. Ha? Kay kusog di ata sa atbang. Ha? Nya karon ana nga asawa, asa man tag kwarta tukod na? Mura gining kaya sa tong kwarta. Sa nga, di po kumuyon ana nimo, dapat palitag 7-Eleven. O baka palitag franchise ana. Nya karon kay, di man gid mosugot ang asawa. Dito musto nga sari-sari store na lang. Okay. Mo may gaan. Ano na lang? Para walay gubot. Kay kun ipadayon nimo ang 7-Eleven og natiurok, matay. Anto natigulang mo hinumduman na sa asawa. Taga-away, mo na isudya sa imong permente. Ha? Bisa ko ilabot kung dato sa away, may nunduman gito. Ha? Munya, may nang kung matiorok ang sari-sari store, at least mo na inyong nasabutan duha. Para way mahayay. The same po na sa Ginoo, kung natay mga decision na himuon, dapat ipangutanan nato sa Ginoo, Lord, mo na ako ang plano, mo na ako ang gusto mahitbo. Tagay ko discerning spirit, tagay ko kaalam, aron mahibaluan ko kung ni-agree ba ka sa ako ang mga plano. So ginli ko, sultihi ko, giyahi ko, kung sa po ng imong kabubuton, sakto ba ni, o dili ni siya sakto. Kaya kung mingon na lang ka sa Ginoo nga, Lord, mo niya akong plano niya panalangin o niya di na panalanginan, basta maghilak ka niya, basulo ni mga Ginoo. Nga, in the beginning, wala makamanangin sa Ginoo, ningon naman ka nga panalangin Mana nga, ayagin padala sa imong emotion. This is, kasagaran ni mahitabo daw, sa kining kung honest daw ka diya sa Ginoo. So spend time magtuon sa pulong sa Ginoo, spend time in prayer and spend time ask God to make His will yours.
Tingali, ingon Padre, so many times we try to see signs and feelings that bend towards our own reference. Careful ta na ha. Kanang mga signs and feelings nato na yun ang moni ang kabubuton sa Ginoo. Murgaan man akong pagbati. Nya, basig mo gini ang will sa Ginoo. Ayaw kumpiyansa. Kay basig nigaan ang imong pagbati kay naginubra ang imong handom nga maangkon nimo na makaadto ka ana. And then tungod kay na gihatag sa imuha feeling nimo is will na sa Ginoo. Ayaw kumpiyansa. Ang kasing-kasing nato sa ingon ni propeta Jeremiah, limbungan. Malimbungon atong kasing-kasing. Basig mailad ka, nga binimog mauna. Dili na dahi. And then, mga signs. Na, mingon ka nga, pagmadawat ko ani, mo ni ang signs na will sa Ginoo. Ay, tuwa na eh. Kaya kung mo na ang basihan nga pagmadawat ka, will sa Ginoo, kanang musulod ka o sindikato, nagma-hire ka, will na sa Ginoo. Dahil nang-apply ka niya, balo ka nga, kana nga grupo kay, kinahanglan sila og dugang batos kay para manulis. Boss sir, kanang sud ko sa imong organisasyon. Balo baka ko sa imong trabaho? Mga tulisan mi, mga karnaper. Way problema sir, qualified ba siguro ka na? Ay, kung kinagdawaton ka, niya ka, will ni sa Ginoo kay nadawat ko, hold upper na ko karon. Matay. Ay, isipan nga tanan nga mga signs is will sa Ginoo. Basig magmahay ka, basig pareha ka atong usa ka ulitaw. Nga dugay ng tigulang na ba, taas ng edad. Nya nabalaka na kay basig di kaminyo. Ay, babae siguro, butang na to babae kay mas dali man mabalaka ang babae pag magtaas ang edad. Diba? May adto ang babae dito sa simbahan kay lagi taas na ang edad ug nag-ampo sa Ginoo, Lord. Kanang dukay na gyud ko paabot sa kabubuton nimo. Kung kinsa gyud will nimo sa akong kinabuhi. Kinsa gyud ang babae o lalaki nga imong gitagana sa kuha nga mahimo na akong kapikas kinabuhi sa tanang adlaw sa akong kinabuhi. Karon Lord, ni ako kay gusto na ako nga murag iyang pasabot ba gi-corner na niya ang Ginoo. Corner adto sa simbahan, ampo sa Ginoo, Lord. Ang unang tao, ang unang babae nga ako masugatan, inigawas sa simbahan. Inigawas na ako sa simbahan. Mauna na ang imong will sa kuha. Ngay, isag signs. Paggawas niya, masag ampo. Sugat man sa babae. Tama ka, sugat yun sa babae. Pero kay ana mong babae lakaw. Ana ang lalaki, ang babae nga, matay. Dili dahil mo, Lord. Pasaylo ako. Manang, careful ka sa itong mga signs. Kay basin og, Dili mao. Musik Satanas may naghatag og sign ana, patay ka. Pagka di mong disgrasyaha. Ikatulo, seek God's counsel through His Word. Sa to ganina, pray, get your heart right, and then seek God's counsel. Pangayo gyud og kanang counsel sa Ginoo kun counsel sa Ginoo pinaagi siyang pulong. Seek the Spirit of God by connecting with the Word of God. Gusto ka mahimong Spirit-filled na tao? Spirit-filled? Kanang puno sa balang Espiritu? Pagtuon sa pulong sa Ginoo. Simple lang. Pagtuon sa pulong sa Ginoo. Pakikistorya sa Ginoo and ask Him to show you His will and read your Bible. Mo nang ayaw tanugi ang imong Bible. Diri simbahan atoy duha ka karton diri sa unang Bible. Duha ka karton ba to? Namo gud sa Sibugikan, na naputoy napalit nga atong gikuhaan ni Tater sa una. So nabutang og duha ka karton. 24 buok sulod masuguro ato. Na plus 24, 48 ka Bible. Nga color green. Matay karon murag. Walo na lang ka buok makitaan. Out of 48. Tapos ang ubang color kato na tong gipangdala namo ang lahi-lahi nga version og lahi-lahi na English, na Bisaya pero lahi-lahi. Pero katong green, matay murag 8 o 5 na kabuk na bilin. Asa naman to? Ngayon na ibaluan ako, nangayo og Bible, gida sa balay, pero wa pud mo simba nga, di pud mo simba nga magdag Bible. Kisay kasimba din kadalag Bible. Honest kwan, nagadasag Bible. Asa itong Bible uban ninyo gipangdala niyo sa inyong balay? Di nyo dalahon diri May na lang, mabasa to diri Kaya basta dito to sa balay, wato'y basa-basa.
Matay. Kanang mga uk-uk, kung ilaga sa inyong balay, panidina ninyo. Kung di na mga salbahis, mo ni ba Bible? Ha? Kung di na mga salbahis ang ilaga ninyo o mga uk-uk na sa inyong balay, mo na sila ang nagabasa sa inyong Biblia. Mo na nga, basahagin ninyong Bible. Basahon nato ang pulong sa Ginoo, Biblia. These things will help us to make wise and make godly decision. Mas nagabasa ka sa Bible, pray ka sa Ginoo, mo na ang isa sa mga pamaagi, mo na ang mga pamaagi may baluan nimo kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Unsa ang will sa Ginoo. Now, God will never ask you to make a decision that goes against His Word. Timanaan ginato na. Ang Dios, wala gid siya, o dili gid siya, pangayo kanimo og usa ka decision nga supak sa pulong sa Ginoo. Against sa pulong sa Ginoo. Unsa ingon sa Roma 12:2, and do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Muna ingon sa Roma 12, Kapitulo 2, na dili kita magpadala sa kalibutan. Apan hinuon ipabag-o nato ang atong hunahuna, aron masayran nato unsa ang kabubuton sa Ginoo, maayo o acceptable. Ha? Ingon niya, but be transformed. So we need, kinahanglan nato kining transformation sa ato ang kinabuhi para mahibaluan nato unsa gyud ang kabubuton sa Ginoo. Kinahanglan adunay mahitabo, a process of renewing that happens by the power of God. Mahitabo ang kining transformation kung pinaagi sa gahom sa Ginoo. It is a change of heart. So kinahanglan ipausab nato ang atong kasing-kasing. Kay kung di nato ipausab ang atong kasing-kasing, basig madala o mailad yun ta sa pagkalimbungan ni ini. Pa-transform nato atong heart. Aron dili ta malimbungan. Aron dili ta mailad sa kalimbungan ni ini. Apil na ang atong hunahuna o ang atuang kahibalo or intellect nato. Ipa-change nato sa Ginoo. Kita mo na, kadungog mo ng kanta. Nga kuan, change my heart, oh God. Iba kanta na sa ni Don Moen? Nindot kayo nga kanta. Ha? Ginakanta na sa ni Don Moen. Solim siya nga kanta. Change my heart, oh God. And may, so gina? Basta kayo na. Usaba ang akong kasing-kasing Ginoo. Dapat ipausab yun nato atong heart sa Ginoo. Kay kung dili mo na ipausab, dili gid ka mahimong masayod kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Ha? Ipa-change. Kung gusto ka nga, doon na kay discerning spirit. Ha? Kinahanglan, pangayoon nimo sa Ginoo nga bag-ohon ang imong kasing-kasing para makabaton ka og discerning spirit. Aron, kining discerning spirit nimo, mao'y magtudlo nimo kung unsa ang iyang kabubuton, unsa ang labing makaayo alam kanimo. Manang una ginatong himuon, ipausab nato atong heart. Ato agyod na siguraduhon nga ang ato ang hunahuna, ato ang intellect is exactly susama sa atong Dios. And lastly, praise God in all things. Pasalamati or daiga ang Ginoo sa tanang mga butang. Masabot ani, ano sa man mahitabo? Kung nag-pray ka sa Ginoo, nag-ask ka o guidance sa iya, kung unsa ang will niya, and then nahibuluan nimo nga mao niya ang will sa Ginoo, ayaw kalimot sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. When you finally come up with a godly decision, remember to praise and thank the Lord. Kung nasayra na nimo, naibaluan na nimo ang usa ka Dios nun nga mga decision, hinundumig yun. Ha? Daiga ang Ginoo, simbaha ang Ginoo, ug pasalamati ang Ginoo.
Kay ang panalangin sa Ginoo mutulak ni sa imuha diya sa pagpasalamat o pagdaig sa Ginoo. Pero kung ang usa ka decision na imong gihimo karon na dili in line sa kabubuton sa Ginoo, dili na mopahimo kanimo sa pagpasalamat sa iya. Kay nganuman, kung ang resulta sa imong decision na gihimo karon ikasakit nimo ugma ug sa umaabot na panahon, unsaon nimo pagdaig sa Ginoo ug pagpasalamat sa Ginoo? Nga pangit man ang resulta. Nahimong pangit tungod kay wala mong good ka, mangutana sa Ginoo. Imo naman lang good gipresenta sa Ginoo for approval. Mura ka katong sa kinsa bitaw nga ni presenta ug mingon na lang ka nga, oh, whether you like it or not, aprobahin ni. Mura ginana nato ang Ginoo ba? Ang gusto nato is ang Ginoo mo sign na lang na it's approved. Dili dapat inana. Manangita sa Ginoo para baka daig ta o baka pasalamat sa Ginoo sa resulta nini. Don't fall into the pit of doubt, but believe in God above all else. Ayaw pailan. Ayaw o kapukan, kahulog sa usa ka pagduha-duha. Ingon ang 1 Corinthians 15:57. But thanks to God, or thanks be to God, He gives us victory through our Lord Jesus Christ. Thank Him, praise Him, glorify Him, because He loves you, and show your love and appreciation to Him. Why? Nga kinahanglan i-praise nimo ang Ginoo, anong kinahanglan nimong pasalamatan ang Ginoo? Tungod kay gihigog ba kaniya? Ug angay lang nga ikapakita usab nimo ngadto kaniya ang appreciation sa iyang gihimo diya sa imong kinabuhi. Kung naaman kaninyo diri magmalampuson sa kinabuhi, because you pray the Lord, because you ask that for to God, ayaw kalimti ang Ginoo. Kung naamay gipanalanginan o panalanginan pagid sa Ginoo, because mao na imong gi-praise sa Ginoo, gipangayo sa Ginoo, ayaw kalimti ang Ginoo. Hinumdumi siya. Estudyante ka man karon, kung nag-pray ka sa Ginoo nga, Lord, tabangi ko nga magpalampuson ko sa kinabuhi, mahimo kong successful in the future, mahimo kong professional, maangkon nako, maabot nako ang kurso na akong gitinguha karon. Ayaw kalimot sa Ginoo kung moabot na sa imong kinabuhi. Kung maangkon nimo na siya. Kay kung dunay daghan na mga tendency nga dili nimo na maabot, adunay mas daghan na mga rason nga nang pasalamatan nimo ang Ginoo kung maangkon nimo na. Kung ikaw nagnegosyo ug mahimo kang successful puhon, ayaw kalimti ang Ginoo. Napasidunggan ug pasalamatan ang Ginoo na iyang kanang giblas, gihatag sa imo. Praise God in all things. Pasalamati gyud ang Ginoo diha sa tanang mga butang nga miabot diha sa imong kinabuhi. Gihangyo nako ang tanan sa pagtindog. We want to make a decision that is good in God's eyes. Decision that are acceptable and well-pleasing to God, knowing this godly decision will grow us up to be spiritually and intellectually mature. So ato agad na paningkamutan, na every time we make a decision, kinahanglan kini nga decision maayo sa mata sa Ginoo. Usa ka decision nga acceptable o pleasing sa Ginoo. Knowing nga kini nga godly nga decision magatabang kanato aron kita mutubo spiritually and intellectually. Let us pray. Amahan namo nga langitnon, salamat sa imong pulong kanamo ni taknaa sa kabuntagon nga nag-remind kanamo may tungod sa unsaon namo paghimo og usa ka Dios nun na mga decision sa kinabuhi Ginoo. I pray Lord na katong mga pulonga magpabilin kadtong magapatik diri sa amo ang kasing-kasing aron mao katoy mugiya kanamo unsaon namo paghimo og decision usa ka decision nga Dios nun ug uyon sa imong kabubuton. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen.